Isang napakagandang araw sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mga minamahal na SSS pensioners. Mga lolo at lola, sa araw na ito ay may babalita ako sa inyo na dapat ninyong malaman patungkol sa inyong dapat gawin sa buwan ng Abril. Attention sa lahat ng mga SSS pensioners. Panawagan sa mga SSS pensioners, mga mahalagang mangyari ngayong Abril. Ano kaya ito? Bakit kailangan natin itong malaman? Alamin ang buong detalye sa balitang ito. Kung ikaw handa na, atin na itong pag-uusapan. Dahil sa araw na ito ay malalaman ninyo ang tatlong mahahalagang bagay na dapat ninyong mapakinggan at dapat ninyong gawin. Dahil kung hindi niyo ito magawa at hindi ito malaman, baka may posibilidad na ang inyong pensyon ay hindi na po mapagpatuloy. Kung ikaw ay handa na makinig sa ating balita ngayon, atin nang sisimulan na ibahagi ito. At inaanyayahan kita na tapusin mo ang video na ito hanggang sa dulo nang sa gayon makuha mo ang punto ng video kong ito. Sa inyong screen ay may makikita kayong tatlong petsa na may mahalagang mangyayari. Unahin natin dyan ang March 31, 2025. At ito po ay tapos na nai-release na po ang pensyon ng Batch 1 na may date of contingency na 1st to 15th day of the month. Bakit po nangyari na na-advance po siya ay hindi po siya naging April 1? Dahil ang April 1 po ay holiday at diniklara po ng Malacanang na ang April 1 ay isang regular holiday. Kaya ayon po sa Circular 2022-024 na kapag ang crediting date ay ma-fall sa Saturday, Sunday or holiday, ang inyo pong pensyon ay makikredit sa last working days. And ang last working days po is March 31, kaya na-advance po ang mga first batch pensioners na may date of contingency na 1st to 15th day of the month. Yun po yung explanation doon na sana'y clear. Pangalawa sa ating listahan na petsa ay ang April 16, 2025. Magaganap din ang pension release sa mga second batch na may date of contingency na 16 to 31st day of the month. So hindi po siya mapapaaga dahil regular day po ang 16 at doon po sa araw na iyon ay ibibigay po ang inyong pensyon. Opo. At pangatlo po na dapat nating pagkuhanan ng pansin ang April 30. Dahil ito ay para sa mga 8 years old and above or yung mga ninonotify ni SSS na dapat gawin ito. Ang AKOP compliance. Bakit palagi natin tong binilik-balik na pag-uusapan? Dahil kapag hindi po natin ito magawa, ang mangyayari po ating babasahin ang press release or post ng SSS patungkol dito. Mga SSS pensioners, huwag kalimutang mag-AKOP or Annual Confirmation of Pensioners Program. Tinatawagan ang mga pensioner at survivor ng namatay na miyembro na ipinanganak sa buwan ng Abril na kinakailangan na po tayong magpa-AKOP. Paalala, ang mga retirement pensioner na death or survivor pensioner ay kinakailangan mag-submit ng dalawang magkaibang AKOP Pensioners Reply Form. Para mas madali ninyong makita ang website, i-scan nyo po ang QR. And bakit ba kung hindi natin magawa itong AKOP, ano ba yung mangyayari? Ano ang mangyayari if ang isang pensioners ay hindi makapag-comply ng kanyang AKOP? Failure sa pag-comply ng AKOP sa right schedule ay mag-result po ng suspension sa inyong monthly pension. Ito ay automatically masuspended 1 month after the birth of the pensioner or the deceased member. Automatic po na cancellation of pensioners after 2 years from the month of suspension. Sino-sino nga dapat ang magpa-AKOP? Ito po ang mga following pensioners na required mag-comply ng AKOP program.
A. Mga retirement pensioners residing in the Philippines who are 8 years old and above simula noong March 2024. B. Retirement pensioners residing abroad. C. Total disability pensioners. D. Death or survivor pensioners. And E. Dependent children under guardianship. Take note, retirement pensioners residing in the Philippines who are 8 years old may be required to comply with the ACO program under the certain circumstances as determined and upon notification by the SSS. At ayon ang mahalagang impormasyon na dapat ninyong malaman na panawagan iyon sa mga SSS pensioners ngayong buwan ng Abril. Na sana'y marami kayong nakuhang aral sa ating vlog ngayon at na sana'y patuloy po kayo na mapanood sa aking mga vlogs dito, and you can comment down your concern patungkol dito dahil atin niyang ibibigay ang dapat ninyong malaman patungkol dito. So this is me, Ruel Mendoza Tanyo. Maraming salamat po sa inyong suporta sa aking YouTube journey. Bye bye and see you again next time sa aking i-upload na vlog. Thank you.